Ito guys, huhukayin ko ito. Itatanim ko yan. Ito yun ang isang buong plant na rhubarb. So, i-divide mo yan pag magtanim kayo ng rhubarb. Ayan. Maliit lang ito. Yung iba dito, malaki talaga mga malaki na plant. So, ito lang ang ko. Pwede naman i-divide nyo ng dalawa. Ayan. Make it sure nga na mayroon siyang roots dito. Ayoko na lang kasi maano pa yung... So, ito may... naghanda na ako ng taniman dito guys. Naghukay ako. So, nilagyan ko ng chalk manure. So, ito ang tamang pagtanim ng rhubarb. I-divide mo lang yung guys, yung buong, yung roots niya ba. Make it sure na mayroon talaga silang roots pag mag-breakdown ka ng mga, yung plant nila. So, ito lang. Tapos, lagyan mo lang ng mulch. O kahit mga, mga wood chip. Marami akong mga wood chip doon. Or, sometimes, nilagyan ko ng mga, yung mga damo ba na pinatuyo. Ayan. Then, mag-grow na yan pag, pagsapit ng spring. So, ito, dalawang tanim. Very easy lang ito guys, very easy to grow. Ayan, ito yung mga rhubarbs ko guys na tinatanim ko. Tingnan nyo, it's looking healthy talaga. How much more kung mag-spring na, kung pagsapit ng spring, mas malaki pa ito guys, yung mga tanim. At saka ito yung mga stem nila, medyo, ngayon is winter, so medyo maliit lang, very thin. Pag sapit ng spring to summer, mataba ang kaniyang mga stem. Ayan. Yung ang bago kong tanim, nilagyan ko ng mga stick para hindi matamakan yan pag mag-harvest kami ng rhubarb, lalo na yung mga anak ko mag-harvest dito, hindi nila alam kung saan ang mga bagong tanim. Kahit ako magdidilig ako dito, medyo matamakan ko yan. Basta pag maliit talaga, wala pang masyadong dahon. So ayan. Dati, ito yun ay mga veggie gardens ko dito. Dito mga veggie garden, pero hindi ko na tinataniman ko ng mga lettuce at saka yung mga rockets or mga broccoli. So, ang ideya ko na lang is, ito is rhubarb na lang lahat. Sa rhubarb. Doon sa kabila guys, mayroong bulaklak dyan. It's a flower garden ng anak kong dalaga, pero na-give up na talaga siya kasi it's too much talaga niya, too much hard work at nag-school. So syempre hindi niya ma-keep up talaga yung mga damo. So ako na lang ang nagdumala dito. Ako ang nag-manage. So ayan. At saka mayroon naman siyang horses. So doon siya nag-focus sa kanyang horses, at saka noong nang high school na siya, so nag-give up din siya sa horses niya. Nag-focus siya sa study sa high school. So ayan, hanggang ngayon, so hindi na, at saka tapos na siya nag-high school. Ayan, so hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching.